Kaya tikman muna natin. Time check muna tayo, alas 5:30 na ng hapon. Maaga din pala ako nakapag-out ngayon dahil nga wala kaming overtime. Kaya sa ngayon, TG muna kami. Dahil na din po na ubos na yung trabaho namin, kaya siguro pinauwi muna kami ng maaga, kaya wala mo ng OT. Sa ngayon ay medyo basa pa rin tong pantalon ko dahil kaninang umaga nga ay sobrang lakas ng ulan. Saktong pagpasok ko sa work noon, doon na talaga lumakas yung ulan. Tapos nung nakita ko ngayong yung weather app ko dito sa my phone ko, nagbigay sila ng warning advisory. Pero nung pagdating ng hapon, sa awa naman ni Lord, tumila na ang ulan. Kaya nga po ngayon ay wala ng ulan, pero yung mga daanan dito ay basa pa. Kaya dapat mag-ingat-ingat tayo sa pagbisikleta, lalo na madulas ang daanan pag umuulan at pagbasa yung daanan. So eto nga palalagay ng panahon dito. Medyo gumaganda-ganda na po ang panahon. Kaso makulimlim pa din. Ang ganda pa ng ilog dito, guys. Malinis patig na yung tubig, di ba? Tapos ang dami pa mga sasakyan na dumadaan dahil yung iba dito ay uwian na rin. So dumaan nga muna ako dito sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Buti na lang talaga, guys, convenient ang convenience store dito. So mag-aanap lang muna tayo ng pagkain dito, guys. Hirap makapili dito dahil sa sobrang dami ko ng mga choices dito. Pero sige, kukuha tayo ng peanut na may chocolate. Kuha tayo na isa dito. Tapos siguro bibili na lang tayo ng manok sa may cashier, guys. Dahil titikman natin kung ano lasa ng manok nila dito. Ayun nga, guys, nakabili na ako dito sa 7-Eleven. At yung mga binili ko dito ay bumili ako ng chocolate dito na may peanuts na kasama. Tapos syempre titikman din natin yung onigiri nila dito. Ito po yung ito yung binili ko na flavor na tuna mayonnaise. Titikman natin to. Tapos hindi rin mawawala ang chicken nila sa 7-Eleven. Actually Japanese style yung yung binili ko eh. Para original, di ba? So ayun nga, nakabili na ako dito sa 7-Eleven at susunod na pupuntahan natin ngayon sa Family Mart naman tayo bibili. Halos same lang ng pagkain ng bibilihin natin, guys, sa may Family Mart. Okay po, dito na tayo sa Family Mart para bumili ulit ng pagkain na kaparehas lang ng binili natin kanina sa 7-Eleven. So ito na, guys, pasok na po tayo sa loob para makabili tayo. So ito na nga, nakabili na ako ng mga pagkain kanina sa 7-Eleven. Tapos dito naman sa Family Mart ay nakabili na din ako. So sa ngayon uuwi na tayo ng bahay para makakain na rin muna ng merienda. At i-compare natin itong mga pinamili natin kung ano yung mas masarap dito na pagkain sa convenience store. Kung 7-Eleven nga ba or Family Mart. Malalaman natin yan mamaya, guys. Update muna tayo ng sa bago kong halaman, guys. Ayun nga, medyo tumubo-tubo na rin siya. Ayun, ang maganda kasi dito pagka tag-init. Ang bilis tumubo yung mga halaman dito. Kaya grinap ko na yung opportunity nito para magtanim. Baka sakaling baka sakaling bumunga din yung gulay na tinanim natin dito. Okay, guys, nakauwi na rin ako ng bahay at medyo napagod din ako ngayong araw. Pero at least nakauwi naman tayo ng maaga at dahil wala rin tayong overtime kanina. Kaya medyo magpapahinga lang muna ako. At dahil Friday na bukas, yun na po yung last day ng work namin. Bali yung day off namin this week ay Saturday, Sunday, Monday. Yung Monday po ay holiday dito sa Japan. Kaya pag once na red calendar yung kalendaryo dito sa Japan, ibig sabihin po nun ay wala kaming pasok sa sa company namin. Pero depende po yun sa kaisya or sa company na papasukan nyo kung may pasok kayo ng red calendar or wala. Kasi minsan may mga sarili silang kalendaryo eh. Kaya
Kaya doon sila magbe-base kung may pasok nga ba or wala. So ito nga pala yung pinamili ko sa 7-Eleven kanina. Bumili ako ng ng chicken. Ito po, buksan natin. Para literal na chicken nga ba. Ito po, chicken nga. Tapos bumili rin ako ng onigiri. Onigiri na tuna mayonnaise ang flavor. Sa 7-Eleven din yan, guys. Tapos higit sa lahat, bumili rin ako ng panghimagas. Itong peanut chocolate. Actually, peanut yung laman dito sa loob eh. Tapos, bumili na rin ako sa Family Mart kanina ng same din, chicken. Family chicken ang tawag sa kanila dito eh. Yan, buksan na rin natin. Ito po ang chicken nila. Balik na natin. Tapos, peanut chocolate na galing Family Mart din yan. Pares din ito guys, pero iba lang ng packaging. And then, bumili rin ako ng onigiri nila na same flavor din ng tuna mayonnaise. Kaya nagtataka kayo guys kung bakit parehas lang yung binili ko sa 7-Eleven tsaka Family Mart dahil i-compare natin kung ano nga ba mas masarap na pagkain sa convenience store. Bali, i-food review lang muna natin ito guys kung ano nga ba yung mas matimbang, kung 7-Eleven nga ba or Family Mart. So, tikpan na natin itong chicken na galing sa 7-Eleven. Ayan po, itsura niya. Medyo okay naman po yung kulay niya. Tignan natin sa likod din. Ayan. Brown na brown po yung yung pagkakulay niya. At okay naman yung pagkaluto nito guys. Kaya tikman muna natin. Ayun, may napansin agad ako dito. Yung chicken nila dito medyo makapal. Kaya nung kinain ko siya medyo medyo matigas siya. Matigas pero masarap yung lasa. Hindi siya ganito kaalat. Kaya mo lang dito, makapal tapos matigas yung yung mismong karne ng manok. Okay naman siya. Masarap. Yun lang po yung kaibahan nito guys. Ito naman po yung next na titikman natin ang chicken sa Family Mart. Or tinatawag itong Family Chiki. Ayun. Yung laman naman dito may mas okay ito eh, mas brown siya. Yan po. Tsaka nakikita nyo po yung yung style ng manok nila, medyo manipis po. Unlike sa nakain natin kanina na manok sa 7-Eleven, makapal po yung karne, ito po medyo manipis. So, ito po guys, titikman na natin siya kung anong lasa. Boom. Unang kagat, crispy agad. Ito guys, nagustuhan ko to. Dahil bukod sa sobrang lambot ng manok nila dito, masarap pa yung lasa, tsaka mas juicy yung yung karne nito. Kaya okay, dito ako guys. Yung manok kasi nito juicy, pero yung natikman ko kaninang manok sa sa 7-Eleven, medyo siya, may pagka-mantika, sobrang oily. So ang chicken kay Family Mart ako. Approve. Sarap tuloy to guys. Sarap to. Masarap ulamin sa kanin to. Pag wala kayong ulam na maisip, ito yung ulamin nyo. Ito yung ito na yung tipo na hindi niyo na kailangan ng ketchup, ng sauce. Dahil malasa na siya. Tsaka sobrang juicy pa ng manok. Wala akong masabi kundi masarap. So, ayun nga, nauna kong naubos yung manok sa Family Mart dahil masarap. At ubusin na rin natin itong naiwan nating manok sa 7-Eleven. Ayun guys, nakikita nyo naman na may taba siya dito, kaya medyo mamantika siya. Ubusin muna natin. Masarap pa naman siya. So, next naman na kakainin natin itong onigiri nila. Ito po. Pansin niyo po guys, mas mahal po yung onigiri ng Family Mart compare sa 7-Eleven. Ayun po, halos 10 yen lang po yung difference nila. Mas mahal po ito ng konti, itong Family Mart na onigiri nila. So, ito po. Pero this time, unahin natin kainin itong onigiri ng Family Mart bago si 7-Eleven. So, ito na. Bubuksan natin siya. Ang tamang pagbukas dito guys, ulitin ko lang po ulit dahil na-vlog ko na po ito nung last kung paano magbukas ng onigiri ng ganito.
May number naman kasi siya, kaya susundan nyo lang yung number dito para hindi po kayo mahirapan. Yan, paikot nyo lang siya, tapos yung number 2, tanggalin nyo lang kabilaan. Yun lang po. Tapos kung gusto yung kung gusto yung ibalik yung balat, pwede naman para may hawakan kayo. So tikman na natin. Cheers. Wait lang. So, itong onigiri naman ng Family Mart, masasabi ko po masarap. Masarap. Sakto na yung timpla ng ng tuna tsaka mayonnaise. Talagang perfect combination siya, guys. Sarap siya. Okay to. Grabe yung lasa ng mayonnaise, masarap. Hindi siya ganun kaalat at katamis. Sakto lang yung lasa niya. Okay to sa akin, guys. Then, ito naman po, titikman natin ang onigiri ng 7-Eleven. So, bubuksan ulit natin siya. Medyo mura lang po ito ng konti eh, compare sa yung onigiri ng Family Mart. Ayun, ang napansin ko kaagad, manipis yung plastic ng 7-Eleven. Kumalat tuloy yung nori niya. Ayan po, manipis yung plastic niya. Kaya so dahan-dahanin na lang po muna natin. Cheers! Sarap. Masarap siya, guys. Pero yung mayonnaise medyo iba yung lasa. Unlike sa yung sa onigiri ng Family Mart. Malasa yung mayonnaise eh. Ito medyo wala akong nalasahan eh. Tingnan nyo naman, guys, may mayonnaise ng kasama to eh. Ayan naman po, nakikita nyo. Medyo kukunti lang nung pagkalagay nila ng mayonnaise. Pero masarap naman siya, guys eh. No joke po, masarap. So, natikman na natin siya parehas, guys. Masasabi ko, masarap naman silang parehas eh. Pero mas nanaig pa rin sa akin si Family Mart ng onigiri. Dahil ang nagpanalo lang kay Family Mart doon yung lasa ng mayonnaise. Kasi mas malasa yung mayonnaise ng Family Mart nila kaysa sa 7-Eleven. Although masarap din naman kasi masarap din naman yung onigiri ng 7-Eleven. Talagang wala rin ang masabi. Kaya alam niyo na, guys, kung bakit medyo mahal yung price ng onigiri ng Family Mart. Dahil masarap po. And last but not the least, ito namang panghimagas na chocolate na ang peanut flavor. So, unahin na natin to. Kainin si 7-Eleven. Tignan natin yung presyo kung wala palang presyo. Sorry. So, napansin ko rin dito, guys. Medyo nagkaiba rin sila sa timbang ng chocolate. Dito naman po 75 grams at dito po ay 63 grams. Ito po 63 grams. Pero mas mataas din yung calorie nito dahil nga mas mataas yung gram, yung timbang niya compared dito. So, unahin lang natin tikman ito si 7-Eleven. So, nabuksan na natin tong yung chocolate ng 7-Eleven. At meron siyang may kapareho lang ni macadamia tong yung style ng chocolate. Pero ang kaibahan kasi nito, typical peanut yung yung laman. Pero yung macadamia, ibang nuts po kasi yun eh. So, ito na po yung chocolate at titikman na natin siya. Cheers! Guys, ang sarap. Ang sarap nito as in. Sakto lang yung tamis. Tapos ang dami pang nuts sa loob. Gusto ko to. Crispy pa yung mani. Siyempre, crispy naman talaga ang mani.
Napansin ko dito guys, yung pagka-tiktim ko nitong chocolate ng 7-Eleven. Ay, 7-Eleven nga. Mas creamy yung mas creamy yung chocolate niya. Tapos medyo makapal din yung yung coating niya. Kaya the best to. At last, ito na naman kakainin natin ang chocolate ni Family Mart na peanut flavor. So, bubuksan na natin siya. Hirap buksan So, ito rin yung packaging niya. Halos parehas lang kay 7-Eleven. So, mas kukunti lang ito eh. Kaya yung timbang niya iba compared kay 7-Eleven. So, ito lang naman po yung niya, yung servings niya. Parang parang walang pinagkaiba kay 7-Eleven. Parehas din eh. Pero ang mare-review lang natin dito yung lasa ng chocolate guys. Kung yung mas masarap na chocolate, kung 7-Eleven nga ba or yung Family Mart. Almost same lang siya ng lasa ni 7-Eleven. Parehas na masarap, tapos yung lasa ng chocolate ganun pa rin. Pero wala akong masabi kundi masarap ang chocolate ng Family Mart. Pero this time, doon ako sa chocolate ni 7-Eleven. Kay 7-Eleven tayo ngayon dahil nga po although kahit na pares lang sila ng lasa, mas gusto ko yung servings ni 7-Eleven dahil mas marami po yung yung servings niya. Kaya doon tayo kay 7-Eleven pagdating dito sa chocolate na to. So 2-1 po in favor kay Family Mart. Talagang masasarap yung mga pagkain sa guys, sa mga convenience store. Tsaka safe pa pong kainin. Ang kagandahan po sa binibenta nila sa mga pagkain sa convenience store, fresh pa po siya at meron siyang expiration date para malaman natin kung pwede pang kainin yung pagkain na yun or hindi na. Pero pag once na nag-expire na yung pagkain doon, ang gagawin po nila doon ay itatabi na lang nila yun. At hindi na po nila i-display yun sa mismong convenience store para na rin po sa sa safety ng mga tao yun na na kumakain. So sana guys may part 2 pa tayo dito. Pero this time ibang pagkain naman yung bibilhin natin sa sa 7-Eleven tsaka sa Family Mart. Para naman po maiba tayo, di ba? So ayun lang naman po, at maya-maya po konti ay kakain na rin ako ng hapunan para po maaga-aga tayo makapagpahinga. Tapos na rin po ako maligo guys, at sa ngayon po kakain na ako ng hapunan habang maaga pa. Okay, time check muna tayo. 7:13 na po ng gabi at sa ngayon po kakain na tayo ng hapunan. Ayun guys, kakatapos ko lang kumain ng dinner at talagang nabusog po ako ngayon. Ang gagawin ko na po ngayon ay itatapon ko muna tong basura sa labas para pagpasok natin sa work bukas nakatapon na tayo ngayon. At dahil Friday na po bukas, araw naman po ng basura. So ilagay na lang muna natin siya sa mainit para hindi kainin ng pusa at ready na yan na itatapon nila bukas ng umaga. So ngayon nga po ay hindi na umuulan guys, kaya balik init na naman po ng panahon dito ngayon kahit na gabi na po. At talagang mainit pa rin po kahit gabi na, kahit na ganito pa yung temperature dito guys.